Magandang umaga Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Hello guys. Panibagong good news na naman po para sa ating mga Pilipino at syempre sa buong Pilipinas. Good news po ito. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nangangailangan ng atensyong medikal sa PGH. Pero guys, kung di pa kayo nakasubscribe please click subscribe. Tapos syempre mag-like na rin kayo. Yan, malaking tulong yan para sa mga agaya kong content creator. Yan guys, simulan na po natin. So yung good news natin guys is, una sa PGH po. May bagong bukas na 1,200 na posisyon para sa mga gustong magtrabaho sa PGH. Siyempre, sa mga health worker at kung ano man yung kailangan na personnel para sa PGH. May 1,200 po na aprobadong posisyon na inaprobahan ng ating presidente. Yan po. Panoorin nyo to guys. Sa ating unang good news, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na makapagbigay ng mahusay at mahasang serbisyo, inaprubahan ng Department of Budget and Management ang dagdag na 1,200 na karagdagang posisyon sa Philippine General Hospital. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng UP-PGH na palakasin ang organizational at manpower capacity ng hospital upang higit na makapagbigay ng dekalidad na healthcare services sa mga pasyente nito, lalo na sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. So guys, itong 1,200 na to guys na bagong posisyon na binuksan dito sa PGH is makakatulong po ito sa mga health worker na hirap makahanap ng trabaho or yung mga health worker na nagtsatsaga sa mga private hospital. Pwede po sila dito lumipat sa PGH para makatanggap syempre ng mas malaking sahod at benepisyo mula sa government. Tapos syempre, malaking tulong din po ito para sa mga kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng atensyong medikal, lalong-lalo na kasi ratas namin to dati. Pag pumipila kami dyan guys, pag pumupunta kami dyan sa PGH dati, yung may kailangan kaming ipagamot, is kailangan madaling araw nandyan na po nakapila sa labas. Kasi napakadami po talagang tao. Yung iba dyan na natutulog. So pumipila ngayong araw para kinabukasan sila yung mauuna. Pero minsan hindi pa rin sila na-accommodate kasi nga sa sobrang haba ng pila, sa sobrang dami ng tao na nangangailangan. Pero syempre ngayon, kasi nagdagdag ng 1,200, sana mapabilis po yung serbisyo. At ma-accommodate na po at mabawasan na po yung haba ng pila na nararanasan ng mga gustong magpagamot sa PGH. Yan po. So itong 1,200 na to is makakatulong po sa PGH para pabilisin yung kanilang serbisyo para sa mga kapwa nating Pilipino na nangangailangan. Kasi guys, dito mo mararanasan pag mahirap talaga yung isang tao na magpapagamot, parang lalong pinahihirapan po dito sa PGH. Pero sana mabago na po yung sistema na yan kasi nga magdadagdag ng mga bagong personnel, bagong mga health worker para mas mapabilis yung serbisyo at para ma-accommodate lahat ng mga nais magpagamot sa PGH. Yan po. Tapos ito pa guys yung isa. Siyempre, para sa mga OFW natin dyan sa Canada na gusto umuwi ng Pilipinas at sa mga turista na gusto magpunta ng Philippines, ito yung good news po. Para rin po ito sa inyo. Kasi meron na pong direct flight. So nag-open na po yung Canadian Airlines sa Manila International Airport. So from Canada to Manila, Manila to Canada, direct
direct flight na po yan guys. Diretso na po. So wala na pong stopover kung saang bansa. Dire-diretso na po ang biyahe. So mapapabilis na po. So ang inaasahan ng gobyerno ng Pilipinas, nalalago yung turismo. At syempre yung mga kababayan natin na OFW na gustong umuwi ng Pilipinas is mapapabilis na po yung biyahe. Dahil meron na nga pong direct flight galing Canada to Manila or Manila to Canada. Yan, syempre sa pakikipagtulungan pa rin yan ng magkabilaang bansa. Tapos ito pa guys, good news pero bad news sa nag-smuggle ng mga vape. Kasi itong vape na to guys, inismuggle po. So sa dami ng inismuggle, billion po yung halaga. Billion yung halaga na inismuggle ng mga vape. Pero syempre nahuli ng Bureau of Custom at sinira po. Panoorin nyo to guys. At para sa ating panghuling good news sa araw na ito, kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsira sa 3.25 bilyong pisong halaga ng mga electronic vape at accessories na nakumpiska ng Bureau of Customs bilang babala sa publiko laban sa smuggling. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na tagumpay ng mga operasyon laban sa iligal na kalakalan, ipinatutupad ng BOC ang isang multi-pronged approach na kinabibilangan ng pinalakas na lokal at international na kooperasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Masusing pangangalap ng impormasyon, regular na pagbisita sa mga lugar na operasyon, at mas mahigit na mga hakbang sa kontrol sa pantalan. So ayun guys, ayun po yung inismuggle ng mga vape. Yan. So alam nyo naman, minsan nakakabili ng mga depektibong vapes, yung sumasabog, minsan nag-overheat kasi nga hindi dumaan sa tamang proseso para ibenta sa market. Kaya yung iba ini-smuggle. Ito siguro yung mga binibenta ng mura sa mga bangketa. Kasi nga, walang tamang proseso, hindi dumaan sa tamang proseso, kaya mas mura nilang maibebenta. Pero syempre, delikado naman para sa mga buyer or sa mga makakabili nito. Kasi hindi mo alam kung safe bang gamitin or hindi eh. Parang ito yata yung mga disposable lang. Ganun. So ayun guys, ayun lang po yung good news natin ngayong araw. So sana suportahan natin yung gobyerno natin. Yan, yung administrasyong Marcos. Yan, mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas.